May mga tion nga nagalunta ng mga insidente sang pagbaylo sang panimuot sang isa ka tawo. Mabudlay man explicar, sama-sami naman nga ginatudlo nga ini ang tuga sang pagsulod sa iya sang malaing espiritu nga bantog sa tawag nga possession. Apang hindi naman sa tanan nga tion na mo sining nagakatabo, kag ini ang hibalunta sa isa ka eksperto diri sa Spotlight. O mga puso plus saradaha, ang diferensya sa ginatawag ba nga possession kag mass hysteria, talakayon taupod ang isa ka eksperto this morning. Sa mga gatutukan nato na ginatawag bala nga mass hysteria, kag ang mga nagkalain-lain nga butang nga abala nagaka-confuse ini bilang isa ka pamaagi kuno sang demonyo o kun sang nagkalain-lain nga elemento nga halita ng aton mga kabataan ila binigid. Ang mga estudyante sa aton mga buluthuan. With us this morning, isa ka eksperto mga kapuso abyan ko ni sa Malawi gation, Dr. Ana Aligada Panganiban, nagika naman sa Technological University of the Philippines Talisay campus, at the same time practicing psychologist sa probinsya sa Negros Occidental. Doc Manang Mayaga, welcome to the program. Good morning, Adrian, and thank you again for giving me this opportunity to be with you sa early edition. Good morning sa inyo tanan. Doc Ana, as someone well-versed no, sa ginatawag lang guidance counseling and at the same time psychology, how do you differentiate naman ang ginatawag bala instances of mass hysteria at the same time genuine paranormal occurrences? Ano ina? Oo. Thank you, gid ha. Kay kasadya gid nga topic, no? When we talk about mass hysteria, again, I'm coming from a psychological nga perspective. As a psychologist, a guidance counselor, and a mental health professional, amo ni siyang ginatawag nila nga may shared physical or emotional nga reaction to a situation. And normally, Dre, it is being instigated by one individual. Inablang suguran sang isa, tapos ang iban do feeling nila, hala parihas kami feelings or parihas kami ginabatsyag. Okay? Pero syempre, kinanglan na ton mabalaan, nga iba nga ginasuguran, may ara manggidya nga medical or probably other pagid nga mga factors that may contribute nga ang nag-amug ito siya. Example, sa eskwelahan. Usually kakatabo ang mass hysteria sa madamo nga tawo. Okay? So, school, grupo. Or example, nagasakay ka sa bus or sa train, di ba? Damo. And then all of a sudden, one person nagambal, hala, dumi na simutan ko nga do kabaho, gas. So, feeling mo nga ara ka lang sa tupad, do ginabatsyag buman siya, and then nagambal ka man or nag-react ka man, hala, ako man, do ka panimahuan ko siya. So, for some, wala ginaiya, iban nga rason. But really, they were lang gid influenced by other people. I would like also to introduce to you one of the best discovery ko sa behavioral neuroscience bala Adrian nga may ginatawag sila nga term emotional contagion. Okay. Okay. Did you know that our emotions are contagious? Meaning to say, if you are with someone nga do ka negative bala sa iya nga paminsaron, ang iya ginabatsyag, miski wala iya pa kagina istorya, usually ano ang gina-feel mo? Ikaw mismo nagkakulbaan ka man, naluoy ka man, depressed So ka same man. way nga, or sanggamay ka bala ina bala nga ginapahog-pahog kita. Di ba do feeling mo dahil huod do may ara. Gamera sa palibot ko. Makalala ko in short, no? Ari naman niya, the greater question this time around, Dr. Ana, is how can this misconception be addressed? Yeah. Especially naging makapuso sa mga ginikanan, sa aton mga manunudlo, hagti syempre sa community in general, whether you are a believer sa sining nga mga hitabo o konti syempre solid gid ang imo pagtuo sa imo nga simbahan. Alright, number one, gid practical, gid Sir Adriano. We want everybody to be more understanding, gid, and be more kinder, especially for those affected with mass hysteria. Hindi ka lang dayon mag-overreact man. So as an adult or someone nga naga-mentor or nag-guide sa sini nga mga tao, no, dapat ikaw mas ipakita mo ang calmness mo. Kag chill ka lang. Because the more nga pati ikaw apektado man, Ga-triggered ka man. ga-trigger naman na. Number 2, ask help. So there are equally able nga mga adults, I'm sure kabay pa nga ara sa palibot mo, mangayo ka ginibulig sa ila. Madamo na gid sa occurrences, and recently pinagi sa aton nga programa One Western Visayas, nagbalita man kita nga may isa ka buluthuan dito naman niya sa Panay, sa tabok naton nga ti syempre ara bala na apektuhan sila kay ginapatihan sang mga katigulangan.
nalatnan sila, nasapian sila, nasudlan sila mula in spirit. Yes, Sir Adrian. That's why I'm very thankful, Gid, no, for your invitation. I have one client before, and isa ni siya nung aratid to, nga naka-experience ang mass hysteria. In fact, one of those nga nagsugod, Gid bala? Kaya normally, as I have mentioned to you, instigated siya usually by one or two individuals nga doon naglakto na dayon. So, pag psychotherapy namon sa iya, especially during the time nga nag-iistoryahanay kami, may ara siya nga mga symptoms nga beyond niya, Sir Adrian, no? Sang isa ka normal nga paminsaron, no? Or hindi siya makasabat sang akon nga pamangkot diretso. So ginrefer ta siya sa isa ka psychiatrist because to ara gid ang mga symptoms nga nagalayo na ang iya nga mga duga wonder na bala ang iya nga paminsaron, do grabe nang iya nga anxiety, kag ang iya nga mga panic attacks. So again, may ara man nga different levels mo in dealing with this. So number 1 lang to kay gina ang mga practical. Number 2, pwede gid makapa-counseling or psychotherapy or debriefing. And level 3 would be referring them to medical doctors. Kaya iban may mga schizophrenia gali, Adrian. There you have it mga kapuso. Good morning, halong sa daso naman. May aga! Morning.